Tumunog ang kampana ng paaralan. Nagtakbuhan ang lahat ng estudyante sa kani-kanilang silid-aralan at ganoon din si Sawa. Iyon ang unang araw ni Sawa sa paaralan. Hindi pa siya nakakapasok sa paaralan sa buong buhay niya. Si Sawa ay 15 years old at ipinanganak siya sa isang magsasaka at mangangahoy na nagngangalang Kayo. Parehong nakatira sa burol sina Sawa at Kayo. Sa kanyang mga unang taon, tinutulungan ni Sawa ang kanyang ama sa pagsasaka at pagputol ng kahoy. Ang kahoy na ito ay binibenta nila upang may magamit na pera para sa kanilang mga pagkain. Dahil sa matinding kahirapan, hindi makayanan ni Kayo na pag-aralin ang kanyang anak, bagamat lagi niya itong pinapangarap. Noon pa man ay tinutulungan ni Sawa ang kanyang ama at natutunan na din niya ang paggawa ng kagamitan na yari sa kahoy. Hindi siya nagkaroon ng mga kaibigan at hindi pa nakakapunta sa kabayanan. Mula sa kanyang pagkabata hanggang ngayon, siya ay kumukuha at nagdadala lamang ng kahoy. Isang araw, sinabi ni Kayo kay Sawa ang plano niya na pag-aralin siya nito sa paaralan. Ano ang paaralan? Tanong ni Sawa. Tumawa si Kayo at itinuro ang pulang gusali sa ibaba ng burol. Iyan ang paaralan at doon ka mag-aaral. Kapag may pinag-aralan ka, ikaw ay magiging matalino at makakahanap ka ng mas magandang trabaho kaysa sa ginagawa natin dito, sagot ni Kayo. Hindi sigurado si Sawa na naiintindihan niya ang ibig sabihin ng kanyang ama. Tumango lamang siya at nagsabing, "Opo, tay." Wala siyang idea na mayroon pang mas magandang trabaho kaysa sa pagputol at pagdadala ng kahoy dahil hindi pa niya ito nakikita at nararanasan habang nakatira sila sa tuktok ng burol. Kaya isang araw, nakaupo si Sawa sa silid-aralan kasama ang lahat ng mga kaklase niya. Pumasok ang guro sa silid at bumati ang lahat ng mga bata bilang paggalang. Ginaya din ni Sawa ang ginawa ng iba. Sinabi ng guro na ngayong araw kailangan sabihin ng bawat isa sa buong klase kung ano ang kanilang ambisyon sa buhay. Sa buong buhay ni Sawa, hindi pa niya ito narinig ang salitang ambisyon. Sinabihan lang siya ng kanyang ama na may matutunan ka sa paaralan. Kaya naman, isa-isang tinawag ang lahat ng estudyante. Ang ambisyon ng isa ay maging piloto, ang isa naman ay gustong maging doktor, ang iba naman ay engineer, sundalo at iba pa. Ngunit si Sawa, wala siyang idea. Noong siya na ang tinawag, tumayo lamang siya at walang masabi. Tinanong ng teacher si Sawa kung ano ang kanyang ambisyon sa buhay. Subalit, tinanong ni Sawa ang kanyang guro, "Teacher, ano po ang ambisyon?" Malakas na tumawa ang buong klase. Pinatahimik naman ito ng kanilang guro at ipinaliwanag kay Sawa na ang ambisyon ay mga bagay na gusto mong makamit sa buhay. Mga bagay na gusto mong gawin o mga bagay na gusto mo paglaki mo. Nakatayong blanko pa rin si Sawa. Buong buhay niya ay nagpuputol at nagdadala lamang siya ng kahoy. Wala siyang idea na may tinatawag na ambisyon kung saan kailangan niyang makuha at dapat niyang makuha ayon sa kahulugan ng ambisyon na ibinigay sa kanya. Dahan-dahang sumagot si Sawa, "Wala po akong ambisyon. Kumukuha ako ng kahoy at nagdadala ng mga sanga mula sa mga puno kasama ang aking ama. Nagtatrabaho kami sa araw, kumakain ng hapunan at natutulog sa gabi. Wala nang hihigit pa doon. Nagagawa namin ang lahat ng aming pinaplano sa umaga bago sumapit ang gabi." Nagtawanan na naman ang buong klase at muling pinatahimik ng guro ang mga bata. Siyempre, hindi nagsisinungaling si Sawa at ang mga bata ay nakondisyon lamang na pagtawanan ang anumang bagay na hindi pa nila lubos maunawaan. Kaya't sinabi ng guro kay Sawa, "Dapat may ambisyon ka. Kung wala kang ambisyon sa buhay, ikaw ay isang taong walang goal, taong walang may pagmamalaki, kagaya ng mga tao na walang direksyon sa buhay." Kaya napaisip ng malalim si Sawa. Hindi niya lubos maintindihan kung bakit sinasabi sa kanya ng guro na isipin niya ang isang bagay na may layunin o may destinasyon. Wala itong kabuluhan sa kanya.
Buong buhay niya, ang alam lang niya ay ang pagputol ng kahoy sa umaga at pagtulog sa gabi lamang ang kailangang gawin. Wala nang gagawin pang iba. At ngayon ay sinasabi sa kanya na mayroon pang dapat gawin na hindi pa nagagawa at dapat niyang gawin ito dahil ipinanak siyang wala nito at dapat niyang makuha ito. Nagpatuloy pa ang kanyang guro. Kailangan mong tahakin ang landas, Sawa. Kailangan mong magsumikap. Kung patuloy mo itong pagsisikapan, sinisiguro ko, balang araw ay tiyak na makakarating ka sa iyong destinasyon. Ngunit tinanong ni Sawa kung anong daan, anong destinasyon. Naiinip na ang kanyang guro. Ang daan patungo sa iyong goal, sa iyong mga pangarap, ang daan papunta sa iyong tunay na tahanan. Muling napaisip ng malalim si Sawa. Bakit ako tinatanong na magsumikap papunta sa landas na ayaw kong puntahan? Tinatawag nila ang lugar na ito na isang ambisyon. Iniisip nila na dapat tahakin ng lahat ang parehong landas upang marating ang mga pangarap. Ngunit paano kung ayaw kong maabot ang aking pangarap? Paano kung ayaw kong makarating sa destinasyon? Ni hindi ko alam kung gaano ito kalayo. Paano kung malalaman? At kung makarating ako doon, paano ko malalaman na nandoon na ako? Uupo ba ako at patuloy na maghihintay? O lalakad ba ako pabalik sa kung saan ako nagsimula? Hindi ko nararamdaman na kailangan kong tahakin ang napakalayong landas patungo sa isang lugar na wala nang mas gaganda pa kaysa sa aking bahay sa tuktok ng burol. Sapilitan ba para sa lahat na tahakin ang landas para sa kanyang ambisyon? Paano ang mga taong hindi sumunod? Tatawagin ba silang taong walang direksyon? Ngunit ano ba ang mahalaga sa tao kung narating na ang kanyang destinasyon? Patuloy na tumatawa ang mga estudyante habang si Sawa ay mukhang nalubog sa kanyang iniisip. Nagpatuloy ang guro, Sawa, wala ka bang pangarap sa buhay? Meron po, sambit agad ni Sawa. Napangiti ang kanyang teacher sa sinabi nito. Kaya't sinabi ng guro sa kanya, ano ang iyong ambisyon? Ano ang iyong layunin? Ano ang iyong destinasyon, Sawa? Pagtatakang tanong ng kanyang guro. Sumagot si Sawa nang nakatingin sa labas ng bintana na may malalim na imahinasyon ang tumatakbo sa kanyang isipan. Sagot ni Sawa, gusto kong pumutol ng kahoy sa umaga, uminom ng tsaa sa hapon at matulog sa gabi. Hindi iyon ambisyon, Sawa, sagot ng guro, dahil ginagawa mo na ito. Sagot naman ni Sawa, opo, hindi ba maganda dahil narating ko na ang destinasyon ko? Nagalit ang kanyang guro at tinapos na agad ang klase. Noong gabing iyon, sinabi ni Sawa sa kanyang amang si Kayo ang nangyari sa paaralan. Itay, tayo ay nagpuputol ng kahoy na naroroon na. Ngunit ang paaralan ay nagsasabi sa akin na magputol ng kahoy mula sa mga puno na wala pa. Sinasabi nila sa amin na magtanim muna ng puno, hintayin itong lumaki at pagkatapos ay putulin ang kahoy. Natawa si Kayo sa kagalingan ng sagot mula sa simpleng tanong lamang. Tinanong niya si Sawa kung ano ang nararamdaman niya sa kanyang buhay. Masaya si Sawa sa pagpuputol ng kahoy dahil iyon lang ang kanyang tinagis ng trabaho. Natagpuan niya ang kasiyahan at kaligayahan sa kanyang trabaho at kontento niya sa kaligayahang iyon. Ngunit ang bagong utos sa paaralan na tinatawag na ambisyon ay nagsasabi sa kanya na ang kaligayahan at kasiyahan ay hindi madaling makuha. Madadama mo lang ito pagkatapos pa ng maraming pagsusumikap at paghihirap. Hindi ka makakarating sa iyong pangarap sa simula pa lang ng iyong buhay at ang katahimikan ay palaging malayo sa iyo at dapat mong tahakin ang landas na iyon upang maabot mo ang mga kaligayahang iyon. Mapagtanto mo na lamang na kapag narating mo na ang pangarap mo ay parang wala din na anumang bagay na naroroon. Pareho lang ang kaligayahan na nagagawa nito sa kung wala ka pang pangarap. Mararanasan mo din ang lahat ng damdaming ito mula sa mga gawain sa iyong paglalakbay papunta sa pangarap mo o kahit walang paglalakbay mismo. Sabihin mo sa kanila kung ano ang gusto nilang marinig, Sawa. May mga ambisyon din silang maging matagumpay na mga guro.
Natatawang sabi ni Kayo at iniwan ang kanyang anak na mag-isa upang pagnilayan ang kanyang mga iniisip sa tuktok ng burol. Kinabukasan, si Sawa ang unang mag-aaral na nagpatuloy sa kung saan natapos ang guro noong nakaraang araw. Napaisip ako at pakiramdam ko gusto kong maging isang doktor, sagot ni Sawa. Isang malaking ngiti ang ibinigay ng guro at pumalakpak para kay Sawa at nagpatuloy ang klase. Tumingin si Sawa sa bintana. Nakita niyang umuulan sa labas at ang mga kulay abong ulap ay nagkukumpulan sa kalangitan. Kailanman, ang mga ulap ay hindi gumagalaw sa isang direksyon lamang, palipat-lipat lamang sila. Hindi bumubuhos ang ulan sa anumang direksyon, umuulan lang. At ang mga damo ay tumutubo ng walang ginagayahan, lumalago lang. Wala sa mga elementong ito ng kalikasan ang mukhang may plano. Naging totoo lang sila sa kanilang tunay na kalikasan. Pagkatapos ay nakita niya ang isang hardinero na nagugupit ng halaman upang maging maganda at para bigyan ito ng hugis. Napagtanto niya na ang mga tao ay hindi mabubuhay kasama ng kalikasan nang hindi ito pinabago. At ang mga tao mismo ay bahagi ng pagbabago ng kalikasang iyon. May landas ba talaga na dapat tahakin mo? Mayroon bang layunin na dapat maabot mo? Nagpuputol ka ba ng damo para magkaroon ng disenyo? O hinahayaan mo bang tumubo ang damo hanggang sa lumaki ito? Hinahayaan mo ba ang ulan na umulan? Ayos nang magkaroon ng ambisyon. At ayos lang rin na maging masaya at makontento ka kung nasaan ka man ngayon.